Shalom. Shalom. Isang pinagpalang araw ng Biyernes. Binabati ko ang lahat kasama ng ating mga kapwa Katoliko at mga hindi kapwa Katoliko, yung separated brethren natin, ng isang pinagpala at mapagpalang araw ng Biyernes. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. So, samot dalangin natin, samahan tayo ng Espiritu Santo, mangusap nawa siya sa atin, gabayan niya tayo, pagbalaan niya tayo, i-convict niya tayo, at inaangkin natin ang yung salita ng Panginoon, salita sa banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God. Ayan. So yan, at ang background natin ay ang simbahan ni Po Ana at Po Joaquin sa General Nakar, Quezon. Yan. Yan yung picture namin sa General Nakar, kung saan doon nakasign si Padre Efren Diaz. Ayan. Yan. Okay. So, yan. Ay, Kuya Romy, kape. Sabi nga ni Kuya Romy, kape. Kausapin ng Panginoon Liberty. So, malimit. Seldom na lang tayo makapag-broadcast, mga kapatid. We're too busy these days. Kaya, bagamat kanon ay okay lang sapagkat hindi sa dami or sa konti ng ginagawa natin, ang Panginoon pa rin at the end siya pa rin naman ang magpapabunga ng ating mga ginagawa. So, ayun yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3 na tayo yung nagtanim, tayo yung iba yung nagdilig, pero at the end ang Panginoon pa rin ang nagpapatubo ng itinanim. So, ngayong araw pala mga kapatid, ngayon ko lang ito nalaman na ipinagdiriwang din pala natin ang Memorial of the Passion of St. John the Baptist. Kasi usually, ang ating alam lang na celebration ni St. John the Baptist is yung kanyang birthday, yung June 24. Yung martyrdom. Pero ito pala ay ginugunita rin natin yung Memorial of the Passion of St. John the Baptist. So, ngayong araw na ito. Okay? So, basahin na po natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na the Gospel of the Lord according to St. Mark chapter 6 verses 17 to 29. Glory to you, Lord. Herod was the one who had John arrested and bound in prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip, whom he had married. And John had said to Herod, "It is not lawful for you to have your brother's wife." Herodias harbored a grudge against him and wanted to kill him, but was unable to do so. Herod feared John, knowing him to be a righteous and holy man, and kept him in custody. When he heard him speak, he was very much perplexed. Yet he liked to listen to him.
She had an opportunity one day when Herod on his birthday gave a banquet for his courtiers, his military officers, and the leading men of Galilee. Herodias' own daughter came in and performed a dance that delighted Herod and his guests. The king said to the girl, "Ask of me whatever you wish, and I will grant it to you." He even swore many things to her. "I will grant you whatever you ask of me, even to half of my kingdom." She went out and said to her mother, "What shall I ask for?" She replied, "The head of John the Baptist." The girl hurried back to the king's presence and made her request. "I want you to give me at once on a platter the head of John the Baptist." The king was deeply distressed, but because of his oaths and the guest, he did not wish to break his word to her. So he promptly dispatched an executioner with orders to bring back his head. He went up and beheaded him in the prison. He brought in the head on a platter and gave it to the girl. The girl in turn gave it to her mother. When his disciples heard about it, they came and took his body and laid it in a tomb. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan. So, itong memorial ng memorial or pag-alaala sa pagpapakasakit kay Saint John or kanyang suffering as a forerunner ng Panginoong Kristo ay parang it is a very significant na sa panahon natin ngayon. Kasi itong si Saint John the Baptist, nagsalita siya ng masakit na katotohanan against Herod. So, si Herod, narinig natin sa Ebanghelyo na kahit nasasaktan siya, gusto niyang pakinggan si Saint John. Pero, yung kinakasama niya or inaasawa ni Herod na anak na asawa ni Philip na kanyang kapatid ay nasaktan sa sinasabi ni Saint John. So, makikita natin na alam natin itong babae ay nag-enjoy sa kasalanan niya sa kapakinabangan na meron siya kay Herodes. So, si Herodes, nakayanan niyang tiisin yung atake sa kanya ni Saint John the Baptist. Nakayanan niya yung masaktan siya na hindi mabuti na kinakasama mo ang asawa ng iyong kapatid. Pero itong si Herodias, ang babae, ay nagalit at ito nga nagkataon na sa birthday ni Herodes ay nagpiging siya at ito nga nag-perform ng magandang sayaw yung kanyang anak. Then sa kayabangan ni Herodes sa harapan ng kanyang mga panauhin ay nangako o nagsumpa na anuman ang hingin ng babae or ng bata is ibibigay niya even the half of his kingdom. Ganun kagrabe. So yung out of pride in front of his guest, di ba? So at yun na. At ang hiniling ayon sa utos sa kanyang nanay, sa request sa kanyang nanay is ang ulo ni Saint John the Baptist. So makikita natin mga kapatid na when we speak the truth, sometimes people na may mga tao na instead na magsisi sila at magbagong buhay sila, ay ang ginagawa nila, yung nagsasalita na nakasakit sa kanila ay
ginagawa nila ng masama. Sa halip na magsisi sila at magbagong buhay. Na may mga tao na mas pinipili na mag-enjoy sa kasalanan kaysa magbagong buhay. Kumbaga parang maybe these people are just thinking of today, just thinking of ngayong buhay na ito. Di ba mga kapatid? Kasi kung ganyan yung ginagawa mo, parang nag-iisip ka, your life is just for today. There is no life after. Pag namatay ka, ay maaaring ang paniniwala ng mga tao ito, pag namatay ka is iiyakan ka lang, tapos pag nalibing ka na, after how many years, mabubulok yung katawang lupa mo, then after that, nothing. It seems to be like that, mga kapatid, di ba? Pero makikita natin yung reality na sinasabi ng banal na kasulatan at naniniwala tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan sapagkat mismo ang Panginoong Jesucristo ay nagpapatunay at nagsasabi na after this life there is a life after with God. At alam natin na ang Panginoong Jesucristo hindi mapabubulaanan, even the secular history ay nagpapatunay that the Lord Jesus Christ really exists. The Lord Jesus Christ really came. Diba? So, nagpapatunay siya that there is life after there is judgment. Ang buhay natin hindi nagtatapos dito. Diba? Kaya nga sinasabi niya, I am the way, the truth, and the life. John 14:6, di ba? At sinasabi ng banal na kasulatan na ang Panginoon nagsabi mismo na pagdating ng araw, siya ay babalik. Kaya nga, kung titingnan natin, kung babasahin natin, ang banal na kasulatan, sinasabi niya siya ay babalik. At sinasabi nga doon sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8, na sa kanyang pagbabalik, mga kapatid, ay makikita ng lahat pati ng umulos sa kanyang tagiliran at iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. So there is no exemption. Iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. Magkagayon nga amen. Bakit iiyak? Sapagkat ang mga Kristiyano iiyak din. Bakit? Iiyak din ang mga mananampalataya. It is because tinupad na o tutuparin na ng Panginoon yung kanyang mga ipinangako. At yung mga tao hindi sumampalataya ay iiyak din. It is because of fear. Then, yung karugtong doon sa verse 8, sabi niya, tingnan ninyo siyang dumarating na nasa mga alapaap, makikita pati ng mga umulos sa kanyang tagiliran, at iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa, magkagayon nga amen. And then sabi niya, sabi ng Panginoon, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas, sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Siyang darating, mga kapatid. So, darating siya. So, yung sabihin, there are people na, may mga tao na they chose to be happy, they chose to be contented with the material things that they have right now. Na tila bagang parang sinasabi ng kasabihan nga natin na parang wala ng bukas baga. Yung ginagawa natin, parang akala natin wala ng bukas. We are just enjoying the moment. But we are not looking forward for the consequences after. Mga kapatid. Ganyan yung nangyayari kay Herodias. Si Herodes, mayroon siyang reservation sa kanyang puso, si Herodes. Kaya nga kahit nasasaktan siya or nakakarinig siya ng masakit na salita against kay John the Baptist, pinakulong niya lang. Gusto niya pa rin makinig bagamat nasasaktan siya. Basahin niyo Mark 6:17 to 29. Pero itong hindi makatiis itong si Herodias. Kasi di ba, nag-i-enjoy siya eh. Luho niya, provided ni Herodes. Kaya siya yung masigit na nasaktan.
Di ba? Siguro isip-isip ni Herodias, paano kung magkaroon ng realization si Herodes? Wala na ako. Di ba? Kaya siya yung higit na nasaktan, siya yung nag-udyok kay Herodes, napapugutan ng ulo si Herodes. Si Herodes, makita natin na dahilan doon sa kanyang kayabangan. Kasi kayabangan doon yung sa harapan ng mga guest niya. Kaya nahiya na siyang bawiin yung kanyang sinabi. Di ba? So sa harapan ng kanyang mga guest, sinabi niya yun, kaya tinupad niya, wala siyang magawa. Okay? At itong event na ito ay nangyari nung sa birthday or kapanganakan, sa panahon ng kapanganakan ni Herodes. So, kapanahunan ng birthday ni Herodes. So, may mga separated brethren tayo, talakayin na rin natin mga kapatid. May mga separated brethren tayo na ibang mga sekta, specifically, ang mga Jehovah's Witnesses ay may mga Jehovah's Witnesses na they are not celebrating their birthday. Kasi daw si Herodes nag-celebrate ng kanyang birthday. So, kaya hindi sila nag-celebrate ng birthday kasi si Herodes, isang masamang tao daw ang nag-celebrate ng birthday. Sabi ng mga kapatid natin sa Jehovah's Witnesses. Pero let us remember, mga kapatid, na prior pa man mag-celebrate ng birthday si Herodes is talagang masamang tao na siya. Oppressor na siya. Diba? Hindi niya ikinasama yung kanyang pag-celebrate ng birthday. Talagang masamang tao na si Herodes. Hindi niya ikinasama ang pag-celebrate ng birthday. Sa ating mga Kristiyano, sa ating mga Katoliko, especially tayo mga Katoliko, okay, ayan. Tayo ng mga Katoliko, tayo ng mga Kristiyano, nag-celebrate tayo ng birthday as a form of thanksgiving to the Lord. Di ba? At sa ating pagpapasalamat, there are times, may naghahanda tayo. Kasi nagpapasalamat ka eh. Di ba? Nagpapasalamat ka eh. So, ano bang sinasabi? May sinasabi ba sa banal na kasulatan explicitly na sinasabi bawal mag-celebrate ng birthday? Wala po mga kapatid. Meron ba kayong ma-provide? Lalo na sa mga separated brethren natin, lalo sa Jehovah's Witness, meron ba kayong ma-provide na verse sa banal na kasulatan na huwag kayong magdiriwang ng inyong araw ng kapanganakan? Meron bang ganun? Baka sakaling hindi ko alam or na-miss ko, mga kapatid. Di ba? Pakibigay niyo sa akin yung verse sa Bible that we are being prohibited by the Scripture to celebrate our birthday. So therefore, hindi ito dapat maging reference na itong pag-celebrate ni Herodes ng kanyang kaarawan ay huwag nating gamitin na ito yung reference that we are not allowed to celebrate our birthday. Kasi merong mga tao nag-celebrate ng birthday na masama katulad ni Herodes. Okay? Sa ating pag-celebrate ng birthday, it is a form of our thanksgiving sa Panginoon na binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na mabuhay sa daigdig na ito.
Di ba? Yung sinasabi doon sa Psalm 139, di ba? Na nakikita mo ako, di ba, sa sinapupunan ng aking ina. Bakit natin pinapasalamat yung kapanganakan natin? Try to imagine na 9 na buwan ka sa tiyan ng iyong ina. Di ba? 9 na buwan ka. Then there are children, there are babies na paglabas nila ay patay. Di ba? Merong mga ganun. Namatay yung nanay. So sa loob ng 9 months na yan, ay paglabas mo sa sinapupunan ng iyong nanay, ipinagpasalamat natin yung araw na yan ng kapanganakan natin. Kasi try to imagine sa loob ng 9 na buwan, there are many possibilities na mangyari sa atin. Then, nung ipinanganak ka, ito'y marapat lamang na iyong ipagpapasalamat. At sa ating pagpapasalamat, tayo ay naghahanda minsan. Pero kung wala kang pera, hanggang bati-bati na lang, di ba? Ganun na lang. Pero ipinagpapasalamat natin, yung sineselebrate natin, yung birthday natin, as a form of thanksgiving to the Lord. Kasi sinasabi sa banal na kasulatan, di ba, sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18. Sa King James Version, di ba? Ano nakalagay doon sa King James? Ayun yung memorize ko dati sa King James Version. And everything give thanks. Sabi nakalagay doon, rejoice evermore, pray without ceasing. Then sa verse 18, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So ipagpasalamat natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Di ba? Halimbawa, katulad nung si Job, nung everything was taken from him, ano sabi ni Job? God give it, God take it away, praise the Lord. So ipagpasalamat natin, sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, na in everything give thanks. Magpasalamat kayo sa Diyos. So lalo, mga kapatid, yung kapanganakan natin, ipinagpasalamat natin sa Panginoon. Di ba? Lalo. Kasi biro mo 9 months ka sa loob ng sinapupunan ng iyong ina. There are kid or there are baby na 7 months lang. Ay, Father Jason, background ko po, yan. Father Jason Santos, parang Katoliko. Yan. So, ipinagpasalamat natin sa Panginoon. Then, so ibig sabihin, marapat lamang na ipagdiriwang natin ang ating kapanganakan. It is not against God's word. Kasi sinasabi nga ng Panginoon na in everything give thanks. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siyang gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. O magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa. O ating purihin ang puon na mahabagin sa atin. Di ba? Salamat, yung walang hanggang pasasalamat, maganda rin yun. So, in everything, give thanks to the Lord. Diri mo, napaka-ungrateful mo na hindi mo ipagpapasalamat sa Panginoon, hindi mo ipagdiriwang yung kapanganakan mo. Whereas sa Bible nga meron nga dito nakalagay dito sa Luke chapter 16, di ba? Sa Luke chapter 16 ba yun? Na nagkwento ang Panginoon ng parabol. Nawala yung kanyang isang tupa out of 100 sheep
nawala yung isa, nung makita niya yung tupa na yun, ay ipinagpasalamat niya, nag-celebrate siya. Kasi nakita niya yung kanyang tupa na buhay. Much more, mga kapatid, na ipinanganak ka sa sangmaliwanag ng daigdig na ito ay hindi mo ipagpapasalamat, hindi mo gugunitain ang kabutihang loob sa iyo ng Panginoon. Sa Bible, dito sa Luke chapter 16, di ba? Sa Luke chapter 16 yun, o Luke chapter 15, na yung parabola na kinuwento ng Panginoon na nawala, and then hinanap ng Panginoon yung tupa na nawawala. Okay? Luke chapter 15, the parable of the lost sheep. Nung nakita niya yung tupa na yun, ipinagpasalamat niya, nag-celebrate siya. Di ba? Nag-celebrate siya. Tapos yung kaarawan mo, hindi mo ipagpapasalamat sa Panginoon? Na ang iba nga, nung ipinanganak, hindi nabuhay. Patay na nung nailabas sa sinapupunan ng kanyang nanay, pati ang nanay namatay. For 9 months. Hindi ka ba namamangha sa Diyos na may likha na for 9 months na malagi ka doon, nabuhay ka? Ilagay ka lang sa loob ng isang kahon, halos hindi ka makahinga. Pero doon sa loob ng sinapupunan ng nanay mo, are you not happy? Hindi ka ba na you are not in awe na doon kasi sa sinapupunan, yet nakakahinga ka? Then pagkatapos ng 9 months ay lumabas ka at buhay ka, hindi mo ba dapat ipagpasalamat yung araw na yun kung saan ka ipinanganak? So kung may mga tao man na nagsiselebrate ng kanilang birthday na sila yung mga masama, then gawin nila yung kanila. Sa atin, gawin natin yung tama na pagsiselebrate ng kapanganakan natin, nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Panginoon, ginugunita natin how God is good to us since the time of our birth. Kaya every year na ginugunita natin yung kapanganakan natin, tayo nagpupuri sa Panginoon. Thank you, Lord, for this another year you had given me. Diba? We are celebrating. Kung may pera tayo, nag-celebrate tayo. Nagpapakain tayo, nag-iimbita tayo ng mga kaibigan natin. Yung nawala lang ang tupa, 100 tupa, nawala yung isa, nung makita niya, tuwang-tuwa siya, at inimbitahan niya yung kanyang mga kakilala, makipagdiwang kayo sa akin. Yung pangalawang parable, the lost, dito sa Luke chapter 15, verse 8 to 10, the parable of the lost coin. Nung nakita niya yung coins, abay, nung nakita niya yung kanyang coin na napakahalaga sa kanya, sabi niya, she calls together her friends, sabi niya, and neighbors, and says to them, rejoice with me because I have found the coin that I lost. You see? Coins lang yun. Tupa lang yun. Much more na ipinanganak ka sa daigdig na ito, every year na dumating ka sa araw ng kapanganakan mo, hindi mo ba ipagdiriwang? You will be forever grateful. We will be forever grateful for what has God done for us. Yeah? Ang sabi nga ng mga siyentipiko di ba, na how many millions of cell na naglaban-laban at ikaw lamang yung nagtagumpay. Try to imagine that. Out of many millions, ikaw yung victor. Ikaw yung nagtagumpay. Tapos hindi mo ipagpapasalamat sa Panginoon. No, you're so ungrateful. Diba? Kung hindi ko lang alam kung itong mga Jehovah's Witnesses,
ng mga kapatid natin ay hindi natin alam kung sineselebrate nila yung founding anniversary nila. So kung sineselebrate nila yung founding anniversary nila, then they are hypocrites. Di ba? Lalabas na hipokrito sila. Bakit nyo sineselebrate yung founding anniversary ng inyong sekta? Then, yung birthday mo, hindi mo ipinagdiriwang. You are a hypocrite. Thank you, Tech07 sa Palo. Di ba? Yan, mga kapatid. So, yan yung siningit natin, mga kapatid, kasi dito sa Memorial of Suffering ng Passion ni St. John, inaalala natin. And then, dito nga, na nangyari na napugutan ng unang ulo si Juan sa panahon ng birthday ni celebration ng birthday ni Herodes. But it doesn't mean na como si Herodes na haring masama nagpapugot kay Juan at ng birthday, hindi rin tayo mag-celebrate ng birthday. No, it's not. Kung si Herodes ay yung birthday niya, ginamit niya sa kanyang kayabangan at pagpugot ng ulo ni Juan, ang ating pagdiriwang natin sa ating birthday is our gratefulness to what has God done for us. Yun yung sa atin, mga kapatid. Kasi yun sinasabi sa banal na kasulatan in 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, "And everything give thanks," sabi niya, "sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa inyo." Sa lahat ng bagay, tayo ay magpasalamat. Even yung mga worst na nangyayari sa ating buhay, ipinagpasalamat natin sa Panginoon sapagkat alam natin na that even the trials, di ba? May kanta nga, di ba? Anong kanta? Thank you, Lord, for the trials that come my way. Kantahin ko yun, mga kapatid, kasi na-remember ko yun matagal na 1995. Narinig ko yun, napakagandang kanta yan, ha? Hanapin natin, mga kapatid, ha? Okay? Gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi, thank you, Lord. Biri mo kahit problema, kahit pagsubok, ibinagpasalamat mo sa Panginoon. Okay. So, much more yung buhay natin na binigay ng Panginoon na dapat din natin ipagpasalamat. Hindi natin pwede i-neglect yung ating pagpapasalamat. Okay. Itong kanta na I thank you, Lord, mga kapatid. Sabi rito, I thank you, Lord, for the trials that come my way. In that way I can grow each day as I let you lead. And thank you, Lord, for taking the way in the process of growing. I can learn to care, but it goes against the way I am to put my nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts the things to do, and God's soft prompting can be easily ignored. I thank you, Lord. With each trial I feel inside that you're there to help. Yun, diba? Hindi ko masyado kabisado, mga kapatid. Pero, can we study numbers 31, 17, 19, Alps? Okay. Okay. Sige, mamaya tingnan natin yan, mga kapatid. Pero, di ba? That even the trials
that we are undergoing through, mga kapatid, is dapat nating ibinagpapasalamat sa Panginoon. Much more na ipinanganak ka, nabuhay ka dito sa daigdig na ito, ay hindi mo ipagpapasalamat sa Panginoon. Diba? We need to give thanks to the Lord. Okay? Mga kapatid. So yan. Okay. Pagbigyan natin, silipin natin yung sabi na Numbers 31, 17 to 18. Okay. So yun mga kapatid, na kuminsan, yung si pagsalita ni Juan na ng katotohanan, it costs him his life. It costs his life. Kaya nga dapat tayo ng mga tagasunod din ng Panginoon Kristo ay hindi, that is why the Catholic Church or the Church ay hindi nananahimik sa mga injustices or sa mga katiwalian na nangyayari sa ating lipunan. That sometimes itong mga, di ba, may mga pare tayo or may mga taong nagsasalita ng katotohanan na talagang it costs their life. Di ba? Naalala ko tuloy si Father Richmond Nilo. Di ba? Villaflor Nilo. He speaks the truth. It costs his life, mga kapatid. Okay. So, ano pa yung makita natin ngayon dito sa ano pa yung makikita natin dito ngayon sa suffering ni Saint John? Yung passion niya, yung pagko-commemorate natin. And then, bagamat napugutan na siya ng ulo, si Saint John ay kinuha pa rin siya ng kanyang mga kasamahan at inilibing or inilagay pa rin siya sa libingan. So that is why we also Catholic ay hindi tayo basta-basta na kapag namatay yung mga mahal natin sa buhay ay hindi na natin sila pinapahalagahan. Pagkatapos malibing ay talagang nagiging memorial sila sa atin, naging memory sila sa atin, mahalaga sila sa atin. That's why from time to time, tayo ng mga Katoliko ay binibisita natin ang ating mga mahal sa buhay because every time we visit them, ay nagpaalaala ito sa atin ng kabutihan ng Diyos sapagkat sila'y ginamit ng Panginoon na instrumento para dumating tayo sa daigdig na ito. That is why, ganun yung pagpapahalaga natin sa ating mga mahal sa buhay, yumao man niya sila o buhay man or yumao. Hindi natin basta-basta nineglect lang, mga kapatid. Si Abs, ano mo yung sinasabi sa Numbers 31, Abs? 17 to 18. Kung mag-aral ka ng Numbers ng Bible, dapat ialamin mo yung context. Huwag lang yung parang textual lang o isang verse lang or dalawang verse lang. Okay, tingnan natin . Okay. So, itong Numbers 31, 17 to 18, ang context nito sa kanilang kapanahunan, may konteksto ito, hindi natin ito pwede apply sa ating kapanahunan. Sa context nila ng panahon na yon. But, hindi natin pwede gamitin ito sa atin ngayon. So, ang mangyayari noong panahon na yon, that was during those times na yung kaaway nila, kinakailangan talaga kasi yun yung utos sa kanila. Kasi pagdating ng araw, yun yung magiging problema nila. Di ba? Magiging problema nila katulad ng ginawa ni Saul. Di ba? Ni Saul.
Kaya tinanggal siya sa pagiging hari sapagkat hindi niya sinunod. So yan. Hindi, pero itong sinasabi dito ay hindi natin basta ito i-quote lang itong dalawang verse without considering the entire context. Ano yung konteksto nito? Ang banal na kasulatan, may context siya mga kapatid. Kapag binasa mo siya, hindi mo siya tanggapin na para sa iyo kaagad. Kasi yung context yung consider mo. Kaya nga, sa atin sa Catholic Church, hindi pwede yung nagba-Bible cutting ka. Kaya tayo sa Catholic Church, meron tinatawag tayo na daily gospel reading, Bible readings. Hindi lang gospel, kundi may first reading, may second reading sometimes kapag may mga memorial, psalms, and then gospel antiphon, and then gospel. So, hindi tayo basta-basta nagba-Bible cutting. Mga ganun. Kasi baka mamaya, pag magba-Bible cutting ka, itong i-contain mo lang yung pagbabasa mo ng Bible, i-contain mo lang yung pagbabasa mo ng Bible sa kung ano yung sinasabi mo, yung para mag-Bible cutting. Kaya nga sa atin sa Catholic Church, mga kapatid, beware. Dinidiscourage tayo to Bible cutting. Of course, nararanasan natin na there are times na kapag nasa problema ka, pag buklat mo ng Bible ay may mga inspirational kang nabuklat. Halimbawa, Peter chapter 5 verse 7, cast all your cares upon Him, for He cares for you. And then kuminsan kapag magbuklat ka ng Bible mo ay mabuksan mo yung Matthew chapter 11 verse 28 at nung nabuksan mo yun, nag-inspire sa iyo. Paano kung sasakyan ng demonyo? Nasa panahon ng yung depression or kalungkutan ay ang mabuklat mo is yung sinabi kay Judas. Anong sinabi kay Judas? Gawin mo na kung ano ang nasa isip mo. You wanted to be confirmed, to confirm it kung ito ba talaga ang kalooban ni Lord. Sa pagbuklat mo ulit ay at nagpakamatay si Judas. Magpakamatay ka rin? Of course not. That is why we in the Catholic Church, the church hindi talaga na-recommend ng simbahan yung Bible cutting. Though sometimes talagang nag-i-inspire si Lord na sa pamamagitan ganun. Pero hindi yan basta-basta natin gagamitin. Lalo yung sinasabi ni Abs na yung basta nilang kinote itong Numbers 31:17 to 18. So, we need to consider the context, historical background, ano yung konteksto sa panahon na yon, ano ba yung sitwasyon na yon. So, hindi natin basta-basta i-apply sa atin because it has a different context. It has a different situation. Unlike sa mga kapatid, ito yung problema. Unlike sa Quran, mga kapatid, hindi ko lang alam kung Muslim ba si Abs. Unlike sa Quran, kapag binasa mo yung Quran, mga kapatid, wala siyang tinatawag na context Kapag binasa mo ang Quran, para bagang personal na ikaw yung kinakausap kasi walang konteksto. Wala siyang sinasabi na si Abraham ay ganito ganyan na Pag binasa mo, tuloy-tuloy kasi siya Kapag binasa mo yung Quran, parang ikaw yung kinakausap. No, wala siyang try niyo ako, meron kasi ako ng Quran dito, hindi ko lang natapos babasahin. Pag binasa mo siya, parang ikaw yung kinakausap. Kasi wala siyang katulad nito na context. Ito si Moses. Saka dito si Moses, when Moses and the priest Eleazar, di ba? Yung treatments of the captives. Ito yung sa panahon ni Moses. So may context siya, may background siya, may historical background siya. Hindi siya natin pwede itrato at i-apply na para din sa atin because it was for them. Unlike yung sinasabi ko sa inyo na aklat kapag binasa mo para ikaw kinakausap. Kung mabasa mo yung sinasabi, kill them wherever you find them. Pag hindi mo yun ginawa, slave ka, abdul ka, pag hindi mo yun ginagawa, parang hindi mo sinusunod yung binabasa mo.
dito, hindi mo rin ba sa atin, hindi mo siya basta-basta na i-apply sa atin. Kasi iba yung konteksto nito, mga kapatid. Ayan. Mga Muslim yan si Abs. Ayan, mga kapatid. So, okay. So, yun ang yun yung ating napagnilay-nilayan na patungkol kay Juan. There are times when we speak the truth. At kinakailangan talaga natin, mga kapatid, that we need. Si Juan ay talagang he deny himself. Hindi niya talaga inisip yung kanyang sarili. Di ba? Kung minsan, there are times na kahit yung mga lingkod ng simbahan, mga kaparian natin, ay nagiging sugar coating na rin yung pangangaral kasi ayaw direct na masaktan yung mga parishioner. Lalo na kapag yung parishioner ay malaki magbigay o mag-donate sa parokya. So kung minsan na parang nasusugar coat, nagiging kaibigan, nagiging kaibigan na ng pare yung mga parishioner na liko ang buhay. Gaya ko minsan hindi niya mapagsasabihan kasi kinakaibigan siya. Binibigyan siya palagi ng malaking donasyon. Laging nagsusponsor sa banal na misa. Kaya that is why nagiging sugar coating na, nagkakaroon na ng tinatawag na compromise niyong pangaral, yung pag-preach. Hindi na makapagsalita, na baka masaktan. Baka masaktan yung tao na yun. Pero si Juan, he never compromise. Kahit alam niya, it will cost his life. Yan. Siguro yun yung matutunan natin, mga kapatid. Bigyan tayo ng Panginoon. Of course, sa ating boldness ng pagsasalita, hindi naman dahilan sa parang gusto lang natin pasakitan yung kapwa natin. We need to speak the truth. Na hindi natin, kasi ang lumalabas sa atin sa panahon natin ngayon, we wanted not to offend other people, but it is just okay for us to offend God. Di ba, mga kapatid? Parang gano'n nangyayari. Okay lang na ma-offend natin si Lord, but takot tayo na ma-offend yung kapwa natin. Di ba? Yun yung kinuha natin, yun yung problema natin. Ayaw natin ma-offend yung kapwa natin. But okay lang sa atin na ma-offend natin ang Diyos. Si Juan, hindi ganun yung ginawa niya, mga kapatid. He is willing to offend other people. He is willing to offend yung mga tao na kilala o sikat basta hindi niya ma-offend ang Diyos. So, ganun mga kapatid. Kaya nga may nabasa kong kasabihan. So we sometimes do that, ginagawa natin yan kasi ayaw natin na yung parang man-pleaser tayo, piniplace natin yung tao. Pero may nabasa akong quote dito sa Facebook. Sabi niya, kung alam mo na yung mga tao nito na piniplace mo sa ngayon, yung gusto mo laging kalugdan, gusto mo laging mapasaya, na pag namatay ka, ay saglit lang makakalimutan ka nila. Ay titigilan mo nang i-please sila, and then you will start to please God rather than men. Kasi alam mo na mamatay mo, they will not remember you anymore. So, tigilan na natin yung i-please natin yung tao. I-please natin si Lord. Hindi natin i-compromise yung truth for the sake of others na ayaw natin silang masaktan. Of course, pwede naman magsalita na kahit masakit, ay pwede naman masalita na bagamat masakit, we need to speak, but yet we need to speak the truth. Hindi natin pwede i-compromise ang katotohanan.
Di ba? Kung minsan, ganun tayo eh. Nagiging sugar coating na yung sugar coated na yung pagpangaral ng salita ng Diyos kasi ayaw nating masaktan yung iba. Si Juan hindi eh, mga kapatid. Pero of course, katulad dun sa amin, katulad dun sa natutunan ko, lalo na kung kaibigan mo, yung when we give criticism or feedback, lalo na sa mga grupo ba, sa mga ministry, gano'n. Sa amin, yung natutunan ko na sa training dati, natutunan ko sa regional sa population commission ng sa PAPCOM. Naka-training kami doon sa regional, yung buong Region 12, nagsama-sama yung mga training of trainers. Isa ako sa nakasama doon sa training of trainers. Ang isa sa natutunan ko, when we give feedback, pwede natin i-apply yun, mga kapatid. Pero hindi, we must not compromise. Pero, kung ayaw mo masaktan yung tao, ay, pwede natin i-apply yung sinasabi na yung, when giving criticism or feedback, is sandwich style. Yung sandwich style is good sa taas, sabihin mo yung mga good points niya, and then, yung bad points doon sa gitna, then after giving the bad points, you have to end up in good points. Kumbaga i-sandwich mo yung pagbibigay mo ng criticism para hindi siya masasaktan, mga kapatid. Hindi lang puro sakit, hindi lang puro maganda yung narinig niya. We need also to speak, or we need also to speak the goodness o yung kabutihan niya. Katulad si Herodes. Di ba? Bagamat masamang tao siya, pero bagamat nasasaktan siya kay Juan, pero natutuwa pa rin siyang pakinggan si Juan. Ang hindi lang talaga makatiis si Herodias. Kasi nga naman, natural. Paano siguro iniisip ni Herodias? Paano ko makarealize si Herodes? Iwanan ako, hindi wala na akong kapakinabangan. Di ba? Kapatid? Kaya yung si Herodias, yung babae, nagpapatay. Pero kung babasahin natin yung Mark chapter 6, yung i-gospel ngayon, na Mark 16:17 to 29, ang nagpapatay ay si Herodias. Kaya lang napagutan ng ulo si Juan because of pride naman ni Herodes. Kaya delikado yung pride na yun, mga kapatid, gahambugan, kayabangan. Ipinagmalaki niya sa harapan ng mga kanyang guest. Di ba? May palabra de honor din siya kahit masamang tao siya. May palabra de honor pa rin si Herodes. Di ba? Ayan. Yun, mga kapatid. Ibig sabihin na hindi natin dapat i-compromise yung Word of God. At saka, hindi dapat magiging normal sa atin na okay lang na masaktan natin ng Diyos, ma-offend natin ng Diyos, pero ayaw nating ma-offend yung kapwa natin. Di ba? Kasi kung hindi natin sasabihin yung katotohanan, ino-offend natin si Lord. Di ba? Kasi, ano sinasabi dito sa Ezekiel, mga kapatid, nakalagay dito sa Ezekiel. Okay? Na kailangan talaga natin sabihin yung totoo. Ezekiel, punta natin mga Ezekiel 33 yata yan, mga kapatid. Okay? So, hindi pwede natin i-compromise. Okay, sabi dito. Okay. Ezekiel 33:11 to the following verses, sabi dito. Sa Tagalog, sa magandang balita Biblia. Sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan.
ibig kung siya ay magbagong buhay, sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. So, ibig sabihin, kinakailangan mo sabihin yung katotohanan sa kanila na parang magbagong buhay sila. Hindi natin pwede i-compromise, ay okay lang yan. Wala ka namang ginagawang masama, wala ka namang inaapakang tao. Di ba may kantang gano'n? La 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 la. Di ba? Okay lang yan, wala ka namang inaapakang tao. That is a compromise. Ang sabi dito, sabihin mo nga magbagong buhay sila sapagkat ayaw ko na mamatay sila sa kasalanan. Yun yung sinasabi. That is the instruction. So, hindi natin pwede, ay okay lang yan kapatid, wala ka namang ginagawang masama. Lalo sa atin sa Catholic Church. Ay okay lang yan, hindi ka kasal. Ay mga dyan nang kasal din tapos naghiwalay. Nagkakasala ka kapatid. Okay? Hindi pwede okay. You need to speak the truth. Anong karugtong, mga kapatid? So, hindi pwede okay, mga kapatid, ha? Pananagutan mo yan. Pagdating ng araw, yung sinasabi mo na okay lang yan. Okay na, ha? Okay na, ha? Aha. Di ba? Okay na, okay na. Hindi pwede okay. Okay lang yan. No, it's not. You will be held accountable with that word, okay, okay lang yan. That is a compromising statement. Okay, ang sabi rito. Okay, sabi rito karugtong. Tao, sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan. Okay. Kabutihan, kababayan, ng matuwid ay hindi makakapagligtas sa kanila kung magpakasama sila. Kung ang masama ay magpapakabuti, hindi siya parusahan. Ngunit ang mabuti ay magpapakamasama, parusahan siya. Sinasabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay, ngunit manghawak siya sa kanyang kabutihan at nagpakasama, mawala ng kabuluhan ng kanyang kabutihang, mamatay sila sa kanyang kasamaan. Okay. Dito sa verse 7, ito sabi rito. Ito sabi mga kapatid. Ikaw tao, ang ginagawa kong bantay sa Israel. Anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinasabi ko sa taong masama na siya'y mamatay at di mo ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit, take note mga kapatid, ngunit, mananagot sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. You see? Bakit pananagutan mo ang kanyang kamatayan? Because yung tinatawag na yung sin of commission, yung bagay na alam mo dapat mong gawin, hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Kasi you're supposed to tell them the truth. Ayan yung ano natin, yun yung obligasyon natin. Tayo namang Kristiyano, we have the light of Christ and itong liwanag na ito dapat nagliliwanag. Matthew chapter 5 verse 16, di ba? Matthew chapter 5 verse 14 to 16. So, dapat nagliliwanag. Hindi daw pwede itago yung liwanag na yan. Yun yung ano natin. So, ano sabi dito? Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagatan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binalaan mo ang masama, ganyan ay hindi siya nagbagong buhay, mamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Kasi you do your part.
Di ba? Yung sin of commission. Sin of omission, dalawa yan, sin of omission sa sin of commission, yung sinasabi sa James chapter 4 verse 17. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi niya ginawa ay nagkakasala. Yung sinasabi sa James chapter 4 verse 17. Santiago chapter 4 verse 17. So you see mga kapatid, that is why kailangan nating sabihin yung totoo. No, of course, hindi naman magbagong buhay kayo. Hindi naman yung way na parang tinatakot mo sila. Gawin natin na may sa paraan gawin na may pag-ibig. James chapter 4 verse 17, nakakala na mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Okay? So yun mga kapatid. Hindi natin dapat i-compromise yung katotohanan. At hindi natin dapat i-sugarcoat. O hindi dapat magiging normal sa atin na okay lang ma-offend yung si Lord, pero ayaw nating ma-offend yung kapwa natin, pero okay lang na ma-offend si Lord. Which is not supposed to be, mga kapatid. Di ba? Sana ganun. Katulad ng kapiyasahan ngayon ni St. John ay nagpapaalala sa atin that we need to stand sa katotohanan. We need to speak the truth. Whether may masaktan man or wala. May masaktan man. Kailangan natin sabihin ang katotohanan. That is the truth. Kasi ang salita ng Diyos, mga kapatid, is talagang masakit. Yung sinasabi sa Hebrew chapter 4 verse 12 na ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkabilay talim, mga kapatid. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan, Hebrew chapter 4 verse 12. So, masakit talaga yung katotohanan. But we need to do so. Huwag nating i-compromise, huwag nating i-sugarcoating. Sabihin natin, kung ayaw natin silang masaktan, sabihin natin na maayos. Sabihin natin na mahinahon. Kung ayaw nila makinig, then we are free. Hindi na tayo, ligtas na tayo sa pananagutan because we speak to them the truth. Mga kapatid, yung sinasabi natin kanina sa Ezekiel 33:7-8 and then Ezekiel 33:11, mga kapatid. At yan yung sinasabi din ng Panginoon na sinasabi doon sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men. Dapat ipakita natin yung liwanag na ito. At ang liwanag na ito ay liwanag ng Ebanghelyo. Diba? Ang liwanag ng salita ng Diyos. Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So dapat yung liwanag ng Ebanghelyo, ang liwanag ng salita ng Diyos, ang dalhin natin sa kanila. For them to see that their path that they are walking is going to destruction. Di ba? So kailangan ipakita natin sa kanila yung through the light of the gospel na yung kanilang landas na tinatahak ay hindi patungo sa kaligtasan, kundi patungo sa kapahamakan. Di ba kapag may madilim yung nilalakad mo, hindi mo makikita yung dinadaanan mo, may tendency ka mapahamak. So, ano ang gagawin mo? Magkuhan ka ngayon ng ilaw, and then makikita mo yung dinadaanan mo. Ngayon, kahit nag-ilaw ko na, iba pa rin yung doon pa rin siya, pinili niya pa rin sa dilim na dumaan, ano ibig sabihin nun? Wala ka ng panlagutan. You have shown him the light already. Sundan niyo na lang yung liwanag. Kung ang ginawa niya, doon pa rin siya dumaan sa dilim at nalaglag siya sa bangin, then you have no more obligation. Ang obligation mo na lang is tulungan mo na lang siya ulit doon makaahon sa bangin. Di ba? Ayan. Kaya nga, ito ay lastly na lang. Yung mga nagmomotor, nakikita nyo kung minsan yung mga nagmomotor, yung mga nauna, kapag may nakita silang lubak, nakapoint yung mga paan nila sa lubak. Ngayon, kung ikaw na sumusunod, hindi mo pinansin yung signal niya at nalubak ka at natumba ka, wala nang pananagutan yung nasa harapan mo. Di ba? Wala na siyang pananagutan. He did his part.
he or she did his part, her part. Binalaan ka na niya na may lubak doon sa unahan, yet tuloy-tuloy ka pa rin. Hindi mo napansin or hindi mo pinansin. Di ba? So yan mga kapatid. So maybe it is by now, mga kapatid, shalom. Maraming salamat sa ating lahat. Isang pinagpala at ligtas na araw ng Biyernes. At ingatan nawa tayo ng Panginoon. Ligtas na tayo sa lahat ng mga mabigat mga pagsubok, mga malulubang karamdaman, cancer, stroke, kidney failure, diabetes, disgrasya, mga sakuna o disgrasya. Samahan nawa tayo ng Panginoon sa araw na ito kasama ng ating mga pamilya. Ipagluban nawa niya tayo ng ating mga pangailangan, financially, materially, physically, and spiritually. At pagbalain tayo ng Panginoon at iligtas din tayo sa ating sa pakana ng Diablo. Nawa ang guardian angels natin ay laging sumasubaybay, gumagabay at tumutulong at nag-iingat at nagliligtas sa atin. So shalom, maraming salamat sa mga nag-tap ng screen or kahit yung hindi man nag-tap ng screen. And then dun sa mga tawag nito, merong likes, 604 likes, though ang iba dyan ay mga flood likes. So shalom, maraming salamat, God bless po sa ating lahat sa araw na ito. That is by now, signing off my dear brothers and sisters.